Masamang panahon na naman mga ka-native. Pero tuloy pa rin tayo sa pagmamanok. Yan. Yung kinagandahan lang sa by cages na sila or by breeding rooms na or breeding pens, no, ay hindi na po sila mauulanan. So malaki yung chance na hindi sila magkakasipon, no? Yan. Kaya ito yung pinapasalamatan ko nagkaroon tayo ng ganitong klaseng setup din. Kasi nga hindi sila nauulanan. Kasi nga kapag naka-free range sila, yung iba pong mga manok, no, ay gumagala pa rin kahit maulan. Yan. Malamig lang. Posibleng magkaroon sila ng wind stress, pero sanay na kasi sila dito sa ganitong panahon. Yan. Doon nga sa free range, sanay sila, hindi sila nagkakasakit. No? Kasi nga, chinecheck namin sila kung may mga sipon. Paano nga ba ma-check kung may sipon yung manok natin? No? Pinaka-the best niyan ay simutin nyo po. No? Amuyin nyo po yung kanilang ilong. Kung mabaho, yun, may sipon yun. No? Kung may malangsang amoy. Yan. Pero kung wala, hindi yun sipon. No? Yan. Minsan kasi kapag nakainom ng tubig, basa din po yung ilong ng manok natin, lalo na kung malalim yung painuman nila. So ngayon nga, o-order kami ng hollow block at yung patubigan nila, papatungan namin yan ng 2 hollow block. So bukas makikita nyo na yan. Topic pala natin ngayon ay kung paano yung pinaka the best sa pag-aalaga ng sisiyo. Kaso nga lang, wala akong mapapakitang sisiyo sa inyo ng mga Rhode Island Reds natin at saka Black Ostolorps. Yan. Pero may ipapakita ko sa inyo mga sisiyo, no? Same lang din yung pag-aalaga. Ibang breeds yun na sisiyo pang sayaw na manok. Yan. Pero same lang po yung ginagawa naming producer, kung ano yung procedure pala, kung ano yung ginagawa namin sa mga ganitong klaseng manok, no? Yan, mga ganitong klaseng manok. Ganon din po yung ginagawa namin sa kanila. Same lang po yung trato, no? Kasi nga kapag special yung pagtitreat natin sa mga manok natin, yan, malaki yung chance na special din po yung reward na makukuha natin. Garbage siya ng itlog ng mga giants natin. So sa mga giants natin, syempre stable pa rin sila dito. Yan, may kumuha last time, no, ng isang pares dito sa kanila. Yan. Pero ngayon hindi ako nagre-release dahil nga pinaparami ko rin itong mga giants natin. Kita nyo naman gano'n to ka tatangkad. Babae pa lang yan. Yan. So, doon na tayo. Balik na tayo sa mga sisiyo. Sa mga sisiyo natin, simple lang yung mga brooders natin. Kita nyo naman yan. Simpleng-simple lang talaga. Tinadtad na kawayan. Yan. Tapos, yung iba dito matagal na. Ilang taon na. Yung iba naman bago. Pinakabago ata dito, may hit 1 taon na rin. So, matagal na. No? Matagal na lahat, pero matitibay pa. Yung ginawa lang namin na upgrade dito ay ito. Yan. So, iba na yung pailaw na ginagamit namin. Yan. Yung pailaw na ginagamit namin dito ay heat lamp na po. Napakaganda po ng mga sisiyo na ito, except lang dito sa isang maliit na ito. Yan. Dahil itong maliit na to ay tinulungan ko lang to mapalabas. So, kawawa naman. No? So, bigyan natin siya ng buhay dito. Yan. Pero hindi siya nakakasabay sa kanyang mga alagang mga kapatid. No? 2 yan sila. Saan yung isa? Basta maliit din yun, no? So, yan, tinulungan ko lang yan. Kasi nga, yung purpose niya lang yan ay pang meat. Na? Hindi ko siya palakihin na ng sobrang matured. Palalakihin ko lang siya hanggang pwede na siyang maging meat. Yan. Pero hindi ko lang alam kung kaya niyang makisabayan dito sa kanyang mga kabatch. No? Dahil itong mga kabatch niya, solid na solid. So, dito, kapag umaga, walang ilaw. No? Pero may switch, may ilaw kami dito na yung puti. Yan. Siya yung magsisilbi na ilaw kapag nagpapakain ako tuwing gabi. Kasi nga kapag ganitong klase kasing pailaw, no? Mas napapansin ko, mas enough yung init. Yan. 100 watts din siya sa pagkakaalam ko dahil may nakita ko diyan sa bulb, 100 watts. Yan, mas okay siya. Kasi nga kita niyo yung mga sisiyo natin, no? Hindi po nakukumpul-kumpulan, na. So walang stampede. Kita niyo yung sisiyo natin, sobrang healthy.
Yan. Ito, days old pa lang to, no? Wala pa tong week. Yan, simula nung pag-harvest natin sa kanila doon sa hatcher. Yan. Pero kita nyo naman, no? Yan. Napaka-healthy ng mga sisiw natin. Dito din, nagbibigay kami, first day pa lang, after, nila, di ba, harvest kami umaga, no? Ng mga sisiw mula sa hatcher. Mga ilang oras lang pagkatapos nilang kumain, nagbibigay na kami ng B1B1. Yan. Tapos, kapag 5 days na sila, doon kami nagbibigay ng gumburo. Yan. Yun na yung ginagawa natin. Hindi na kami masyado ditong nag-rush sa pagbibigay sa kanila ng mga bakuna. Kasi napapansin ko rin, at may nakasabi din sa akin na mas maganda, may malaking agwat, no? Like 5 days to 1 week yung pagbibigay ng bakuna para mas epektibo siya. Yan. So ito sila ay naka B1B1. Yan. No, napakaganda. So sa mga Rhode Island Reds wala na akong mapapakita dahil nga ubos na sila. Yan. Maraming salamat sa mga bumili dito. Itong ganitong klaseng ilaw din ay mas nakakaiwas ng stress. Dahil hindi siya masyadong mailaw. Hindi siya masyadong malakas yung ilaw niya. Mas nakakapagpahinga yung mga sisiw natin. At dahil sa tulong nito, no? Yan. Mainit siya, pero hindi naman sobrang init. Kapag nilapit natin, makaka-feel tayo ng init, pero hindi naman nakakapaso. Kapag pumasok dito, may guard po 'yan, no? So itong guard na to, kapag nakapasok yung sisiw, hindi naman po madidetch yung sisiw natin. Tested ko na yan. Marami ng sisiw na pumasok dyan. At hindi naman po sila narurusta. Yan. Good siya. Tapos yung pinapakain namin dito sa mga sisiw namin, sabi ko nga, same lang yung treatment namin ng pag-aalaga ng pangsayaw. Yung pangsayaw po, no, yun po yung, alam nyo na, manok na nasa ruweda, no, ganoon po 'yun, nasa gradas. Itong mga manok na ito, no, ay talagang pinapakain namin sila ng special, yung mga premium na feeds, yung nakapack po. So nakadepende na po sa inyo, hindi kasi pwedeng ipakita, no, kasi nga wala namang depende niyan sa may mga sponsors. So may sponsor, yun, papakita ko na yung feeds. Pero halos same lang naman yung mga feeds na nakapack, yung mga premium. Yan. Mas high on protein content sila. May mga anti-coccidiosis. Yung anti-coccidiosis kasi nakatulong siya para maiwasan yung coccidiosis sa mga alaga nating manok. Yung coccidiosis po, sa mga hindi nakakaalam, yun po yung pagtae or pagdumi ng dugo. Yan, yun yung pangunahing sakit ng manok natin. So, mas maganda, yung feeds na gagamitin nyo, may ganun na lang. Yung, din naman kasi, yung binibenta na per sako, no, na feeds, yan siya, yung nire-retail, open na kasi siya. Mas maganda kasi nakapagsilyado talaga, para sa akin lang, no. Pero sa may konti lang yung budget, okay din naman yun. Yan, kaso nga lang, konti lang po talaga yung diferensya ng premium tsaka tawag nito, yung mga naka-retail na nakasako. Yan. Yung diferensya lang po ay nasa mga 5 to 6 pesos. Ganun yung diferensya. So, mas depende na lang yun sa inyo, no, kung ano yung mas okay para sa inyo. Yan. Para sa akin, mas okay yung premium na feeds. So, ganun lang yung pag-alaga ko. Yan, pakain lang konti, wag sobrang dami dahil para po mabitin yung mga sisiw natin at magana silang kumain, sabay-sabay silang kumain, at yung patubig nila umaga, tanghali, hapon, tsaka gabi. Yun lang po mga ka-native, no? Sana may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat po. Yun lang po yung tips ko na pag-aalaga ng mga sisiw. Sa susunod naman siguro ng mga videos, yung mga pag-disinfect na naman or ano yung ginagawa namin para hindi magkakasakit yung mga sisiw natin. Yun naman, no? So, mga ka-native, maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.